August 21, 1983. Sa loob ng eroplanong ito, tila normal ang lahat. Nakangiti si Ninoy Aquino. Nakikipagkamay siya sa ilang opisyal, kasama ang mga taong sumando sa kanyang pagbabalik, habang naroon din ang ilang reporter. Masaya at kalmado ang mga eksena. Walang makikitang senyales na ilang segundo na lamang, magbabago ang kasaysayan ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, we are very sorry to inform you that upon port authority request for all passengers. Thank you. Pagdating sa pintuan ng eroplano, nagsimulang bumaba si Ninoy. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng bansa. Dahil sa matinding sikat ng araw at biglang pagkilos ng mga tao, walang malinaw na kuha ng mismong sandali kung sino ang bumaril kay Ninoy. Pero narinig ang mga putok, isang putok, at pagkatapos, sunod-sunod na putukan. At nang matapos ang lahat, naroon na si Ninoy Aquino, nakabulagta sa semento. Kasunod nito, nakita rin si Rolando Galman na patay. Pero sino talaga ang bumaril kay Ninoy? Ang unang opisyal na bersyon noon ay si Rolando Galman ang gunman. Pero hindi ito tinanggap ng lahat. Sa isinagawang aggravated investigation, lumitaw ang mga testigo at ebidensyang kumukwestiyon sa opisyal na bersyon. At mas mahalaga, lumitaw ang conclusion na mayroong conspiracy o sabuatan sa likod ng pagpatay. May mga military personnel na kinasuhan. At noong 1990, 16 na sundalo ang nahatulan kaugnay ng assassination. Pero narito ang pinakamalaking tanong. Sino ang mastermind? Dito kailangang maging maingat. Hindi napatunayan sa korte na si Ferdinand Marcos Sr. mismo ang nag-utos ng pagpatay kay Ninoy. Pero malinaw na hindi na lamang simpleng pagpatay ang pinag-uusapan. May mga taong nahatulan, may mga testigang nagbigay ng salaysay, at may mga ebidensyang nagpakita na may mas malalim na sabuatan sa likod ng nangyari. Kaya makalipas ang maraming dekada, nananatili ang isang tanong na hindi pa rin lubusang nasasagot. Sino ang nagbigay ng utos? At sino ang tunay na utak sa likod ng pagpatay kay Ninoy Aquino? Ngayong Ninoy Aquino Day, hindi lamang natin alalahanin kung paano siya namatay. Alalahanin din natin ang tanong na iniwan ng kanyang pagkamatay sa kasaysayan ng Pilipinas. Sino ang tunay na may pananagutan?